Sapat na ba ang tagal ng pagsasama para hindi na pag-usapan ang pag-aasawa? Dear MOR, magandang araw sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Ako nga pala si Nathalie, 37 years old at isa akong nurse dito sa Pampanga. Napasulat ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang i-share ang kwento ko at ng aking partner na si Mike. Matanda si Mike sa akin ng 2 taon. Nagkakilala kami through a friend of a friend. Mag 8 years na kami ni Mike this coming June. Masasabi ko naman na masaya at worry-free ang relasyon naming dalawa. Lagi kaming nagko-compromise at lagi kaming willing na makinig sa isa't isa. Paminsan-minsan, nag-aaway din kami nitong si Mike. Pero hindi natatapos ang araw na hindi kami nagkakaayos. O basta, kahit na anong mangyari, lagi nating aayusin ang problema, ha? Masyado na tayong maraming pinagdaanan para lang masira dahil sa hindi pagkakaintindihan. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang yon. Tama naman kasi si Mike. Masyado na kaming matagal na magkarelasyon para lang sirain ang problema. Aaminin ko, madalas ako ang pinagmumulan ng away naming dalawa. Stressful kasi ang trabaho ko at minsan, nabibitbit ko pa uwi ang naiipon kong stress. Laging si Mike ang sumasalo ng init ng ulo ko. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon, okay? Kaya nga tayo mag-partner, di ba? Walang iwanan, kahit anong topak pa ang meron tayo. Mga kamorkada, mahal na mahal ko tong lalaking to. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko sa buhay para ma-deserve ko ang isang tulad ni Mike. Alagang-alaga ako sa kanya, kaya nga ginagawa ko ang lahat para masuklian ang lahat ng kabutihan niya sa akin. Dito na nga papasok ang dilema. Wala na kasi akong maisip na iba pang taong gusto kong pakasalan, kundi si Mike lang. Sa ngayon kasi, naiisip ko na siguro naman sapat na yung 8 years na pagsasama namin para dali namin sa next level ang pagsasama namin, hindi ba? Paano ko ba sasabihin sa kanya na baka naman pwedeng i-level up na natin ang relationship natin? Natatandaan ko nga yung napag-usapan namin noon. Anong oras ka ba makakauwi? Ang dami pa naman itong niluluto ko. Sorry mahal, lapit na ako. Naipit lang talaga ako sa traffic. Pero sige, mauna ka na kumain. Huwag mo na ako hintayin. Ano ba yan? Kaya nga ako nagluto ng marami kasi sabay tayong kakain eh. Sorry. Bawi ako sa'yo ha. Importante pa naman tong gabing to. Importante? Wait, anong araw ba ngayon? Hindi pa naman natin anniversary hindi mo rin naman birthday. Wala. Sige na. Basta uwi ka na lang agad. Hintayin kita ah. Okay. Love you. Love you. Sa wakas, makapagpahinga na rin. Grabe. Daming dapat tapusin kanina. Halika na dito sa kama para makapagpahinga ka na. Mahal? Bigla ko lang naisip, ano kasi, Ano ba yan, mahal? Sige na, sabihin mo na. naisip ko lang, baka oras na para i-level up natin yung relationship natin. Anong ibig mong sabihin, mahal? Well, nasa edad na rin naman na tayo. And matagal na tayong magkasama. Baka oras na para magpakasal tayong dalawa. Mahal. No pressure. Medyo naisip ko lang kasi baka time na. Mahal. Naiintindihan ko naman eh. Siyempre, gusto kitang pakasalan. Pero gusto ko, bago pa man tayo ikasal, alam mo na, maayos na yung pamumuhay natin. May bahay, may kotse, tsaka stable na yung income. Ayoko namang ikasal tayo na tapos maghihirap tayong dalawa. Mga kamorkada, freelancer kasi itong si Mike. Okay naman ang naipapasok niyang pera sa savings namin.
Pero hindi kasi stable ang pasok ng pera sa kanya. Yun ang pinakamalaking barrier na nakikita niya kung bakit hindi pa niya ako niyayayang magpakasal. Kung ako naman ang tatanungin, hindi ko naman kailangan ng engranding kasal. Kahit nga siguro kaming dalawa lang ang present, okay na sa akin. Hindi naman namin kailangang gumastos ng malaki. Paano ko ba sasabihin sa partner ko na baka pwedeng lumagay na kaming dalawa sa tahimik? Nagsasama naman na kami sa isang bubong at so far, okay naman eh. Oo, sa apartment lang kami nakatira. Pero okay naman na kami doon. Sapat na para sa aming dalawa. So paano po kaya? Paano ko sasabihin sa partner ko na magpakasal na kami? Sana matulungan niyo ako sa problema kong ito. Nagmamahal, Natalie.